base po sa Omnibus Election Code, ano po ba yung bawal in terms of campaign contributions na pwedeng tanggapin ng isang kandidato? Sir Christian, nasa Section 95 ng Omnibus Election Code, ang title nun ay Prohibited Contributions. Ibig sabihin, hindi ito pinapayagan, mga pinagbabawal na contribution sa mga kandidato, political parties, kahit sa party list. Ito ay nakalagay sa Omnibus Election Code. 1985 pa yan. Sir Christian, meron ng 1987 Constitution at mga iba pang mga batas o decision ng Supreme Court. Pero hanggang sa kasalukuyan, yung Section 95 na yan ay naandyan at hindi nagbabago, hindi na-amen. Pinoprohibit nito ay madaming contribution, hindi lamang ng mga public works contractors, kung hindi mga service contractors sa pamahalaan. Kasama na rin yung mga mining companies, bawal yan magbigay ng donasyon. And at the same time, bawal din dyan yung may mga prangkisa sa pamahalaan. At siyempre, alam natin ang purpose niyan, ang intention niyan ay upang mapigilan na yung isang merong interes sa pamahalaan pala ay magbibigay ng donasyon dahil may ini-expect siyang kontrata, ini-expect na pabor, extension ng kanyang nai-enjoy na pribilehiyo. So yan ay para din ma-prevent yung government official na na-elect o nakinabang dito na ma-impluensyahan ang kanyang desisyon ng mga nagbigay at nag-contribute sa kanyang kampanya. Okay, so maliwanag po yung nakasaad sa ating Omnibus Election Code. Okay, kung ganun po, hindi po ba malino ang violation nitong si Senator Escudero dahil nakalagay mismo sa kanyang sose, tumanggap siya ng 30 million pesos in campaign contributions noong 2022 mula sa isang government contractor, itong si Lawrence Lubiano. Sir Christian, ilatag muna ng natin na maayos bago natin sagutin o hindi sagutin yung katanungan mo. Yung sa Section 95, meron siyang letter C. Ang letter C niya nakalagay, bawal magbigay ang isang juridical or natural persons at na sila ay may kontrata sa pamahalaan bilang service contractor o kung hindi naman, public works contractor. Doon muna tayo mag-zero in. At pagkatapos yung kahuli-hulihang paragraph ng Section 95, sinasabi na yung nagsulisit o yung nanghingi o nabigyan ng contribution ay liable din katulad ng mga na-enumerate doon sa taas A, B, C, D, and E. And therefore, nagbigay at nanghingi, nagbigay at tumanggap ay parehas na liable. So kung parehas na liable, ano ang ibig sabihin nito? Ito po ay kasong election offense. Inuulit ko, hindi po ito paraan para tanggalin yung nakaupo na, yung naninilbihan na, yung mismo nakapanumpa na o nakapag-assume na ng posisyon. Ang Section 95, ang jurisdiction ng COMELEC ay patungkol lamang sa kasong kriminal na nakalagay sa Section 263, 264 ng Omnibus Election Code na may kulong na 1 hanggang 6 na taon at may perpetual disqualification to hold public office kung sakaling ma-convict. Kung sakaling may findings kami, Sir Christian, ang pwede magtanggal, hindi kami. Pwedeng yung mismo opisina, halimbawa Senado, o yung House of Representatives, o kaya naman ang Solicitor General, o kaya naman ang DILG sa mga local officials. Pero hindi po si COMELEC. Again, ang amin ay election offense lamang. Wala na po kasi kaming jurisdiction kapag ang isang kandidato ay naproklama na. Okay. Sa inyo pong nabanggit na personalidad, ganito po yun. Meron po kaming nakita, Sir Christian, na 55 na possible contractors noong 2022. Inuna po namin ng 2022, Sir Christian, sapagkat ang prescriptive period po kasi ng election offense ay 5 taon. So kung 2022, yan ay mag-expire, mababaliwala na by 2027. Samantala yung 2025, most recent lang naman yan, 2030 pa yan, mawawalang visa. So inuna natin yan, ganung naging napakainit yung issue na yan. Ngayon po, nakakita kami ng 55. Kaya lang sa 55, meron kasing isa doon na kontratista, tama po yung binanggit nyo, yung si Mr. Lubiano, sa pagdinig ng mababang kapulungan ay umamin na siya ay nagbigay ng 30 million pesos at binanggit niya yung politiko, kandidato na nabigyan niya ng 30 million pesos. Yun naman po nabigyan, yung nabanggit yung personalidad, isang nananong senador, ay nagsabi, yes, nakatanggap siya ng 30 million pesos kay Mr. Lubiano. At therefore, kaya ako hindi binabanggit ang pangalan niya, Sir Christian, sapagkat ito si Mr. Lubiano kasi nakapag-file na ng kanyang counter affidavit mga 2 weeks ago.
Pinatawag namin siya ng aming opisina ng Political Finance and Affairs Department na siyang nangunguna sa ganitong klaseng investigasyon at may hawak ng lahat ng sose ng lahat ng kandidato. Incidentally, yung nag-file ng SOSE noong 2022 ay 44,000. Ganun kadami ang nire-review ng aming opisina na yan na may 38 tao. And therefore, voluminous yun. Ngayon, nag-file na siya ng kanyang sagot, nag-file na rin ng mga ibang dokumento. Kung kaya ang sumunod naman, Sir Christian, ay pinapasagot na namin o kung hindi man ay pinapaharap sa October 13 yung naturang personalidad. And therefore, later ko na siya babanggitin kapag sagot na siya. Para naman din, alam nyo, at this point, everybody should be presumed innocent. At the same time, last na sa part na yon, ako kasi, Sir Christian, ay nag-inhibit sa particularly sa kaso na ito sapagkat ako yung naging lawyer niya for several times, especially when they ran with a fellow senator in 2016 for president and vice president. Okay. Pero nga, by law, hindi ba maliwanag po yun? Umamin na yung dalawang partidong involved. Umamin si Lubiano, kaya po si Escudero, napadali kami. Napadali kami doon, Sir Christian. Yung 54 kasi kinakailangan pa namin humingi ng confirmation sa DPWH kung talagang mga government contractors. Kasi may posibilidad, meron doon Realty Corporation, meron doon glass and aluminum supplier, may posibilidad na bagamat ganyan ang nature ng kanilang negosyo, baka naman hindi nangongontrata sa pamahalaan. Dito kasi sa case na ito, umamin na nangongontrata sa pamahalaan, public works contractor. So wala na kaming kinakailangang iprueba galing sa DPWH because of the pag-amin. Ngayon, ang sabi po nitong si Mr. Lubiano, yung nagbigay ng donasyon, nagbigay siya in his private capacity. Personal, kaibigan. Okay po, hindi natin alam kung ano isasagot po, although may binanggit na po sa mga panayam kung ano maaaring isagot ng politiko, pero may binanggit na po kasi yung mismong nagbigay. Personal daw po niyang pondo. Hindi po ito galing sa kumpanya and therefore walang violation ng Section 95 letter C ng Omnibus Election Code. Okay po, wag po muna natin pag-usapan yung isasagot, Sir Christian, ng politiko kasi sa Monday pa yun eh. Pag-usapan muna natin yung mismo ng Lubiano. Okay. Mr. Lubiano. May tanong lang po ako rito kay Lubiano. Opo. Sa base po sa nakasaad sa Omnibus Election Code, acceptable na palusot po ba yon na nag-donate siya in his personal capacity, not as a corporate entity? Hindi ko ayaw ko sagutin directly yan kasi, Sir Christian, dahil magkakaroon kasi ng interpretation ng COMELEC at ibabangga namin yan doon sa provision ng Section 95. Kita niyo po ang wordings ng Section 95. Natural or juridical persons. Ang natural persons, Sir Christian, tayo yon, tao. Kasi tayo may karapatan tayo sa batas, karapatang huminga, karapatang mabuhay, karapatang mamatay, at karapatan din na magmay-ari at mag-dispose ng properties. May mga entities katulad ng mga korporasyon, partnerships, na sila ay parang individual. May karapatan din na mabuhay, may karapatan din na mag-cease ng kanilang operation, magmay-ari at magbigay, mag-donate, etc. So yan ang mga karapatan. Pero sinasabi, ang pinagbabawal ay natural person or juridical person, bawal magbigay, lalo pat may isang government contractor, whether public works or service contract. So, sa akin palagay, Sir Christian, kung sakasakali, diyan iikot, at least as far as si Mr. Lubiano is concerned. Diyan iikot yung magiging desisyon ng COMELEC kung ito ba ay paglabag doon sa provision na yan ng Section 95 kahit pa sinasabi na ang pagbibigay ay in his personal capacity. Opo. I understand. Ito yung magiging crux of the matter, no, kung sakasakali, at least in this case. Ito naman po yung tanong ko, no. Kasi pwedeng gamitin siyang palusot, no? Yung nag-file po ng ethics complaint against Chis Escudero dyan po sa Senado, ang sinasabi niya, yung Centerways Construction and Development Incorporated, ang controlling owner ay si Lubiano, 99.331%. Yes. At siya rin yung presidente. Sa simpleng pagtingin lang po, no? Kung ako si Lubiano, isang ko naman kukunin yung 30 million. May mga nabasa ako, ako personally, nabasa ko yung naging ethics complaint, although hindi naman po yun nakamanifest sa amin o wala naman. Hiwalay sa inyo yan. Opo. Hiwalay po yun. So, ako kasi kung ako yung abogado ng contractor, papatunayan ko na talagang
Siguro bilang isa sa mga depensa, patunayan kung galing talaga sa akin personally yung pondo at hindi galing sa korporasyon. Halimbawa, whatever, kung ano man yung pagpapatunay. Siguro lang, ako naman, dahil nag-inhibit naman ako dito na sa case na ito, pero siyempre kung ako yung gusto ko magpatunay na talagang personal capacity yan, sabihin mo na Sir Christian na baka, sabi mo nga kanina, baka butas yan, baka yan gray area, or whatever. So, siyempre, mapapatunay ko talaga na ito'y galing sa akin personally. Alam naman natin, kahit naman ikaw ay may-ari ng isang sari-sari store, meron ka pa rin separate na pera at sayo at personal. So, may posibilidad na ganon. So, siguro incumbent sa kanila na talagang patunayan na personal capacity iyon. Kaya lang, aminin na natin, Sir Christian, ibabangga yun doon sa word na natural person. So, ibig sabihin, ko. Tama. Oo. So, ibig sabihin ba, Sir Christian, dinistinguish, para kasing walang distinction parang napakalawak ng pag sinabi mong natural person. And this is without preempting the action of my colleagues in the NBank. Kasi nga, sa akin palagay, tama yung na-point out mo kanina rin, yun ang crux ng controversy. Basahin ko lang po muli nakasaad sa Section 95 letter C ng Omnibus Election Code. Natural and juridical persons who hold contracts or subcontracts to supply the government or any of its divisions, subdivisions, or instrumentalities with goods or services, or to perform construction or other works. Malinaw po, di ba? Natural and juridical. So, yes, technically, using this wording of this provision, lusot pa ba yun na? Hindi, binigay ko yan in my personal capacity. Tingnan natin ang sagot kasi nga sa atin nung contractor, sabi niya in his personal capacity. Tingnan natin yung magiging sagot naman yung nabigyan din. Kasi nga siyempre, it takes two to tango kasi dito sa kaso na ito Hindi lang pwedeng yung nagbigay ang liable, kahit doon sa last paragraph nung binabasa mo yan, tingnan mo Sir Christian, pati yung tumanggap o yung nag-solicit liable din. So, tingnan natin kung magkakapares yung sagot o baka naman merong ibang kasagutan o may ibang explanation. Mahirap natin i-preempt at this point. So, kung sa palagay ng mga kababayan natin napakalinaw, then perhaps, yung mas magandang understanding nila. Kaya lang siyempre sa bandang huli, it will be the COMELEC who will be deciding as to whether dapat kasuhan o hindi kasuhan. Ito lang po ang proseso para naunawaan ng mga kababayan natin. Sige po, pakilatag po yung proseso. Tama po. Ang mga SOSE ay nasa aming campaign Political Finance and Affairs Department. May 38 tao yan, hindi siya talaga officially created na office, hindi pa inaaprubahan ng DBM. So talagang wala diyang accountant, dalawang lawyers lang at saka casual employees lang yung naandyan. Ngayon po, pag sinabi nila na mukha namang talagang may kaso, may violation ng Section 95, yung mismong Political Finance and Affairs Department will be the official complainant of a formal case as against the contractor and or the candidate, at pagkatapos ipafile ang kaso officially and formally sa Law Department ng COMELEC. Yung Law Department ng COMELEC, Sir Christian naman, will be conducting the so-called preliminary investigation. Parang piskalya namin yung Law Department. Kung sabihin nila, napaka-unfair naman, ang COMELEC na nag-file, ang COMELEC pa nagtatry, ganun po talaga, yun ang batas Wala rin kami magawa. So, ang Law Department ngayon magkakonduct ng formal preliminary investigation. So, nakasagot na ba, maaaring mahingin pang ibang dokumento. At pagkatapos ng Law Department, Sir Christian, ay magre-recommend sa Commission NBank, dapat bang kasuhan o i-dismiss itong kaso. Ibig sabihin ng kasuhan, dapat bang i-file officially and formally yung kaso bilang criminal case sa RTC. Ibig sabihin, kung papayagan ng NBank yan, ng Commission, magpa-file ng information para lang kasuhan ang naturang kandidato at kontraktor na may kulong na 1 to 6 years imprisonment kung mapapatunayan with perpetual disqualification to hold public office. So, maliwanag po yun. So, meaning to say, it will be the NBank who will accept or reject the recommendation, who will adopt or not adopt the recommendation of our Law Department. So everything muna na ginagawa ng aming Political Finance and Affairs Department na naandun pa lang sa level na ito, lahat ng ito ay evidence gathering and at the same time, case build-up. Opo. Nabanggit nyo kanina, nag-inhibit po kayo dito dahil dati kayong abogado sa election lawyer ni Jesus Escudero, no? Gaano katagal po ba kayo naging abogado at sa anong mga election po? Ay ano po, nag-lawyer ako 2016 nung tumakbo silang President and Vice President ni Senator Grace po.
Yes, nag-lawyer ako noong 2019 and noong nag-file ng candidacy siya noong 2021, ako yung mismo nag-file ng candidacy sa PICC at that time. After noon, wala na tayong relationship whatsoever professionally kasi nga by February or March I was already appointed to the commission as commissioner. Okay. In fairness naman po, explain ko lang din sa mga viewers natin kasi itong election law as a field, hindi naman kayo ganun karami dyan, no? So talagang, tama ba, concentrated sa, marami-rami rin naman kayo, no? Pero ibig sabihin, talagang yung mga katulad nyo, maraming kliyenteng politiko. Tama po, no? Tama po. At saka Sir Christian, ang siguro naman kahit paano po, with all due respect and modesty aside, talagang ako pag sa simula pa lang, alam kong may relationship naman ako before, bakit ko naman itatago? And siguro naman makikita ng mga kababayan, consistently, I had been inhibiting myself. Kahit nga po yung party list na recently na-cancel ang accreditation, sa simula pa lang nag-inhibit po ako, hindi ako nag-participate simply because that should really be the right thing to do. So dito naman, nagpapa-interview ako dito just for our people to be able to get information para naman direct mismo from the horse's mouth, direct mismo from the head of the commission so that walang mga misinformation and disinformation. But this doesn't mean that I am siding with anyone or I am trying to pin down anyone. Ang importante, magkaroon lang ng kaalaman yung mga kababayan natin. Okay. Hindi po ba kayo natatawagan naman ni Cheese recently? Kumbaga, wala. Kumusta ba yan? Baka naman mayari na ako dyan. Wala bang ganon? Wala naman, wala. Definitely. Kilala ko rin kasi yung ugali niya dahil naging at saka nag-announce kasi kagad ako ng maaga, Sir Christian, that I am inhibiting myself dito sa case na ito. So para lang din, kung ano man yung mga, sabi mga baka may mga tatawag, para lang din ba't mo patatawagan yung nag-inhibit naman. So as early as mga yung magsimula 1.5 months ago, I already inhibited myself. I officially wrote a letter to our head of the Campaign Finance and Political Affairs Department at sabi natin, definitely I will not participate. But kindly please give me information because the public will have the right to know ano na nangyayari. So pagkatapos ng Sir Christian, halimbawa, sumagot o hindi sumagot yung naturang politiko by Monday sa 13, the case will be submitted for decision by that particular office of the COMELEC. And the proper action will be done whether to dismiss or to file the necessary case in the law department of the COMELEC. Okay. Yun, balik lang ako ng konti dun sa inhibition. No? Of course, miski nag-inhibit na kayo, meron pa rin syempreng concern na the fact that you are still with the COMELEC, you might still be in a position to influence the possible outcome one way or another of a case like this, of a former client of yours. Sir Christian, kita niyo po, in fact, nakasama tayo sa privilege speech nung napanood natin. Kasi parang, hindi naman akusasyon, aligasyon, pero ang binanggit ay baka nasi-single out. Di ba? Siguro kung talagang gusto kong protektahan, tayo siyempre may mga nature tayo, as human nature, kung gusto mong protektahan, di sana dinidelay mo na lang ang kaso. Bakit doon sa 55? Kaya nga 54 na lang yung hinihintay namin confirmation sa DPWH. Bakit nauna? Bakit napapabilis? At bakit napapasagot na kaagad? Hindi ba kung tutuusin, dapat medyo sabay-sabay na lang yung lahat ng mga pinapaimbestigahan namin para naman walang masabing may bias na gano'n, may ganito. Pero inuna, and therefore, nangangahulugan lang kahit ako, hindi ako nakikialam. Pinapayagan natin yung opisinang yan, gawin yung dapat na gawin, simply because yun naman talaga ang duty at trabaho ng office na yan.